Hello! Good evening po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Kung nakaligtaan nyo po ang aking episode noong nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating episodes. Mag-thumbs up at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ito, walang bayad. Last week, tinalakay natin ang unforgivable sin. Ang insultuhin o blaspheming the Holy Spirit is the unforgivable sin. Makikita nyo po ito sa Mark 3:29, which says, "But whoever blasphemes the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin." Ang isang tungkulin po ng banal na Espiritu is to present the saving work of Jesus Christ sa mga hindi mananampalataya. At kapag ang mga hindi mananampalataya ay tumangging tanggapin ng Panginoon sa kanilang buhay, they are insulting the love of God. To resist the Holy Spirit's appeal is equal to insulting God. This is to cut off all hope of salvation. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Huwag patigasin ang inyong mga puso. Repent to God, ask for forgiveness, at bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Remember this, ang grace ng Panginoon ay nananatiling available. Ngayong gabi mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ang kwento ng aking buhay, isang parte po ng aking buhay sa pag-aalaga ng byuda. Hence, I entitled our episode tonight, Taking Care of Widows. Ready na ba kayong makinig? Ito po ang kwento. Nung kami ay naninirahan pa sa ibang state dito sa Amerika, may isang elderly couple sa aming simbahan na regular na dumadalo sa aming TGIF fellowship. Ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa ay kitang-kita. Naging bahagi sila sa aming weekly ministry outreach, kung saan binibisita namin sila minsan sa isang linggo para tulungan silang lumago sa kanilang pananampalataya at magbigay ng spiritual support. Ang babae ay nagkaroon ng physical na kapansanan dahil sa kanilang kondisyong medikal at ang kanyang asawa ang kanyang prime caregiver. Very humble silang namumuhay sa isang maliit na kwarto, ngunit puno sila ng joy, kontento sa presensya ng bawat isa. Dahil wala silang sasakyan at hindi na nagmamaneho ang asawa, sinusundo ko sila tuwing Friday para sa aming fellowship. Minsan, pinapasundo ko rin sila sa mga miyembro na malapit sa kanila. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari ang trahedya. Namatay ang lalaki. Naiwan ang kanyang asawa na mag-isa. Wala siyang kamag-anak sa malapit. At napakahirap ng komunikasyon dahil may kapansanan siya sa pagsasalita. Tanging yes o no lang ang kaya niyang banggitin. Naintindihan niya ang Ilocano at konting Tagalog, pero hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Tanging body language o through sign lang, kaya mahirap siyang maunawaan ng lubusan. To cut the long story short, we decided to adopt her into our family. Naging parang auntie namin siya. Binigyan namin siya ng kwartong malapit sa banyo para madaling mapuntahan. Kung ano ang aming pagkain, yun din ang sa kanya. Maliban lamang sa mga bawal na pagkain according sa doktor dahil sa kanyang diabetes. Ang pamamahala sa kanyang care ay nagpabago sa aming pang-araw-araw na gawain. Dinadala ko siya kung kahit saan kami pumunta dahil ang pag-iwan sa kanya ng mag-isa ay hindi isang option. Itinutulak ko ang kanyang wheelchair sa mga pamamasyal at nililinis ko ang kanyang room at tinutulungan siya tuwing kailangan niya ng tulong. Dinadala ko rin siya sa kanyang buwanang appointment, sa kanyang doktor. Kinukuha ko ang kanyang mga gamot sa parmasya at namimili para sa kanyang mga personal na pangangailangan. Habang tinutulungan siya ng aking asawa
naman sa kanyang personal hygiene o pagpapaligo. Kamakailan lamang lumala ang kanyang kondisyon na lubos na nagpataas ng level ng pangangalaga at atensyon na kailangan. Sa tuwing tatawag siya, halos parang meron na akong PTSD. Gumigising ako ng maaga para tignan siya, siguraduhin humihinga pa siya. Ang lahat ng ito ay talagang nakakapagod. It's been a very exhausting journey for me, my wife, and our entire family. We've felt the weight of the burden, and in moments of frustration and weariness, bumabaling ako sa Panginoon. Paulit-ulit na ibinubuhos ang aking puso sa panalangin. Now, bakit ko ito naikwento? Minsan po kailangan kong mag-vent para makahinga naman po ako. Maging transparent sa mga pangyayari na pinagdadaanan ko na maaring makapagbigay gaan sa ibang tao na dumadaan din sa mahirap na sitwasyon sa buhay. Gusto ko ring ibahagi ang ginagawa ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon sa aking buhay upang mas makita pa natin ang pagmamahal ng Diyos at kung paano niya tayo kailangang padaanin sa ganitong kalagayan upang siya ang mabigyan ng papuri at lalo pa natin siyang pasalamatan. Mahirap man, ngunit nakapagbibigay ng assurance that God is with us. Lagi kong nasa isip ang sinasabi sa Bible tungkol sa taking care of widows. Actually, this will be our scripture for tonight, ang James 1:27. Ito ang sabi, "Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you." Binibigyan din po ng verse na ito ang praktikal na bahagi ng faith o pananampalataya. Itinuturo ni James na ang tunay na relihiyon ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, panalangin o panlabas na pagpapakita ng debosyon o pagkarelihiyoso, but is deeply concerned with acts of compassion and service. Specifically, it focuses on those in vulnerable positions, tulad ng mga ulila at mga balo o widows. Sa panahon ng Biblia, ang widows ay madalas na naiiwang dukha. Mag-isa, wala ng proteksyon at suporta ng asawa, making them particularly vulnerable. Ang mensahe ng verse ay simple. Ang pag-aalaga sa mga taong hindi kayang pangalagaan ng kanilang sarili ay isa sa pinakatunay na paraan na ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at isinabubuhay ang ating pananampalataya. James suggests that this care is an integral part of maintaining a pure and undefiled faith. Sa aking personal na story, it may feel overwhelming at times, and the physical, emotional, and spiritual burden is heavy. But doing this, for me, is honoring God's command to take care of the vulnerable. This situation also reminds us of God's heart for those in need. Pag naiisip ko ito, at sa palagay ko, kung ikaw ay dumadaan sa pareho o similar na kalagayan, nagiging channel ka ng kanyang pagmamahal at grace sa buhay ng babaeng ito o ng sinumang widow. At kahit na ito ay mahirap, nakikita ng Diyos ang sakripisyo at serbisyong ibinibigay mo. Habang patuloy mong ginagampanan ang mga responsibilidad na ito, tandaan na ang iyong mga pagsisikap ay lubos na pinahahalagaan ng Diyos. You are showing love in action, which reflects the very heart of Jesus. I'm actually preaching to myself now. Tiis lang, Silver. Nakikita at natutuwa ang Diyos sa mga sakripisyong ginagawa mo para sa balo. Parang yun ang naririnig ko. For someone going through a similar situation, the key takeaway from James 1:27 is that
caring for those in need, especially widows or those who are vulnerable. It is not just responsibility, but a privilege. It's an opportunity to live out God's compassion. However, it's also important to recognize that caring for others can take a toll on us physically, mentally, and emotionally. Kaya ano ang mga practical na lessons and applications ng ating verse sa gabi nito? Una, humingi ng suporta. Huwag magtubiling humingi ng tulong sa iba, lalo na sa mga community o church. Even if you're doing what God has called you to do, you don't have to do it alone. Madalas, God works through His people to provide assistance, encouragement, and relief. Pangalawa, pangangalaga sa sarili at pagpapahinga o rest. Sa gitna ng pag-aalaga sa ibang tao, tandaan na kailangan mo rin ng pahinga. Kaya itong nakaraang weekend, nagdesisyon kaming mag-short vacation to refresh ourselves at magpalakas muli. God has designed us to need moments of rest and renewal. Actually, nakalagay po yun sa Mark 6:31. Now, taking time to recharge doesn't mean neglecting your duty, but ensuring that you can serve from a place of strength. Pangatlo, kailangan natin ng prayer o spiritual support. Keep bringing your burdens to our Lord in prayer. Sabi nga sa Matthew 11:28-30, Jesus promises to give rest to those who come to Him with their heavy burdens. Leaning on God's strength is essential when you feel weary. Ang pananalig sa lakas ng Diyos ay mahalaga kapag nakakaramdam ka na ng pagod. Pang-apat, finding joy in service. Kahit na mahirap ang gawain, find joy in knowing that your service honors God. Nakikita niya ang iyong puso at ang iyong mga pagsisikap. And there's eternal significance in caring for those in need. Gusto ko pong i-encourage kayong lahat na makishare sa burden, lalo na sa mga dumadaan sa ganitong situation. Makibahagi sa pangangalaga sa mga taong mahihina o vulnerable, whether through financial support, time, or just offering companionship. God's work is meant to be shared in the community. I always remind myself, you too can remind others that God does not forget the work of His faithful servants. Sabi nga sa Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Sa mga oras ng pagod at struggle, take comfort in knowing that your service is seen and valued by one who matters most. Salamat po sa inyong pakikinig. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with gratitude and humility, acknowledging your endless love and grace in our lives. Lord, we thank you for the strength and patience you've given in serving others, especially the widows and those in need. Tinawag mo po kami upang maging iyong mga kamay at paa na nangangalaga sa mga hindi kayang pangalagaan ng kanilang mga sarili. I lift up my situation and the burden of caregiving to you, knowing that your word promises rest and peace to those who are weary. Panginoon, humihingi ako ng panibagong lakas at wisdom upang magpatuloy sa paglilingkod ng may pagmamahal. Not with a sense of obligation but with joy, knowing that you see every effort. Help me to remember that in serving others, I am serving you. Grant me patience, Lord, and peace in the moments that feel overwhelming. And let your love shine through every act of service.
Father, I also pray for others who may be going through similar experiences. Comfort and encourage them and remind them that you are with them in their struggle. Naway matuto kaming lahat to walk in faith, trusting your grace is sufficient for every challenge we face. Guide us to find balance in our lives, allowing your Spirit to sustain us when we feel weak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus Christ. Amen and amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga susunod pang weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.